Lord, hallelujah, Lord Jesus. Napakadali no, sila nga po. Lord Jesus. Mayroon ito, ang tipo niya na nakita, even na madama sa atin din may dapat pamabrahod niya iba, pero pag-unaan talang ginawa sila nga po, kaya ginawa na kabalo, mag-bless sa kada isa sa atin sila nga po. Kaya Diyos, laki niya kang ulang sa atin sa dadlaw, siya kita na nasupply sa atin pinakalan. Even nag-protekta sa atin sa dadlaw, sa atin mga kalisod, isa siya nakakat sa atin sa kalipay. Kaya ang Diyos na itong buhi nga ginadaya natin sa ting hapon. Kag siya lagi ang labing ako kagamhanan nga sa atin na yawon sa dadlaw. Wala kita sa may mahimo kung labing siya sa atin na buhi, tungkol sa iya na kita na nakuha sa atin puso. Kasi ting hapon, wala ka dito tayo sa ibang Panginoon, kundi tayo, nagkikapamatian niya ang pulong sininga ako. So, binarequest ko na sa pagtindog. Magpapakasi na sa aton Bible sa Psalms chapter 119, verse 1, 11, 12, and 16. Siling diri, walahan ang mga tao nga wala kasawayan ang ilang kabuhi. Nga nagakabuhi sunod sa kasubuan sa Diyos. Ginatipigan ko ang imo pulong sa ako tagipusoon, agod hindi ako makasala sa iyo. Dayawang ikaw, Ginoo, tuloy ako sa imo pagsulundan. Nagakalipay ako sa imo pagsulundan, kag hindi ko malimtan ang imo pulong. Lord Jesus. Dayawang Ginoo sa ning hapon nga may kalipay sa ato tagipusoon. Kung nakikita sa iba ng imo, kung nakikita sa ating pagod, kundi ibalik dapat natin ibalik ang atong pagpasalamat sa ning hapon kag pagdayaw sa ning hapon. Yes, let's worship the Lord in this afternoon. Yes, Lord. Praise the Lord. So it is a privilege once again to be here sa kingdom sa Ginoo. So I know that the Lord I gather in His name. The Lord is good the best again. So let us raise our hands and give ourselves to the Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus, worship the Lord. Lord is in your hands. Lord, I know I need to see your desires in me. Here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I know I need to see your desires in me. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. The place is my home. To you I belong. I give myself to you. I
give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, I thank you, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord Jesus, sige nga po, Lord Jesus. Madala kami kung ba't na pulong ngayon mo pagkatag sa Lord Jesus. Thank you for this afternoon, yung people who to be open today, Lord Jesus. Hindi mo ka na, Lord Jesus, to our three that gathered in your name, Lord Jesus. Ara-asa mo tumasas ni nga po, Lord Jesus. Magadwal ka, O God, kung ang kada isa sa mga tumati sa imo, Lord Jesus. We can do nothing without you, Lord Jesus, kung nakasabi ka mo. Thank you for this afternoon, Lord Jesus. Balik na ako sa iyo pagtayo. Salamat. In Jesus' name, amen. Kapag ang ginawa sa So, pwede ka na makapungko. So, everybody shout, praise the Lord. Yes, ayaw, kita na ng host. And, wala ko, ginoo, ang blessing na kada isa sa ato, sila nga po. So, may blessing niyo mga pasalamat sila nga po. Lord, hallelujah. Yung Diyos, sila nag-provide sa atin sa lahat daw.
Yes, Lord. Napakanta nyo ng siningaw po. Praise the Lord! Ako ina-take ng opportunity ang pagpasalamat sa Ginoo. Praise the Lord sa tatlo kang anak na po na nabaptize siya ngalan sa libas. Gapapuli, gabi-gabi ako joy. Ako Lord, magiging ang labor sa imong mga katawhan, kinabayuhan, magiging. Dakapagin ako pasalamat na biskan sa Saturday School naman sa libas. Drawang mo lang nakita ang mga bata na pag-start naman habang sa isa sa Saturday School. Mama ko pray. So siya nag-aamon sa Saturday School, nag-lead sa prayer. Tapos, syempre kayo wala si Ma'am Ara nila. Sa kabat, sila mga pray na si Ma'am Ara. So, idalagi ka nila, yung teacher niya sa pray, kaya siya baka wala ila pumatyan niya araw na sa nakawod. So, drawang mo lang nakita, biskan maka-impart ka ba sa mga bata, biskan gamay-gamay lang, matuto sila, mag-pray, biskan gagmay pa sila. Tapos, makita mo lang concern nila sa ilang mga teacher, biskan sa mga lang bagay ng may part sila, bilang dapat magpalangga, magamana, mag-concern. So, praise the Lord, yung sa gyapon ng Diyos matuto. Ang siya gid naghahatag sa amon sa kusog ng bakod sa pagpadayon. Ang napasalamatan kung ang Ginoo sa gyapon na siya among great provider, great protector sa dalang tanan. And all the glory belongs to Jesus kay siya gid nagasabat sa mga panguyuta sa outreaches. Kagkabay pa madabo pang isang kalagan doon malabot sa Sininga Church. Thank you, Jesus. Napakanta nyo ng siningaw po. So, napagpasalamat ng siningaw po. Jesus. So, kung wala na mga pagkita sa ato bayan para sa Ginoo siningaw po, let's give our thanks to the Lord. Pagwalagkat nato na mga sa atong tulos ng ato Brother Bridget. Napakanta nyo ng siningaw po. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano na yung Ginoo? Maraming po pasalamat sa Ginoo sa pribileyo ng pinatag sa akin kahit pastor na gamito naman din sa ako dito. Gusto ko lang testify bago lang masugod sa tulong sa Ginoo. Gusto ko lang magpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo at tutong sa daw tanan sa ako na obra sa biyahe ko. Ay, magbubuo man eh. So, gusto ko lang masalamat sa Ginoo sa daw tanan
Dahil si Dodo ko nagabot, ginaposisyonan niya dito, wala yung napabayaan. Sa amin sa mga brani, din sa ikaw at yung mga kami lang customer na ano lang, mga mga hindi kami mga isog lang daw. Isa ka pa udos na kami kay isa may uligos na gano'n sa amin. Hindi ko wala kayo dito. Mga sabat sa hindi man maayo. Pero mas lang kami sa Ginoo kay para sa bully din. Sa isin bagyo mga nagyapon ng Ginoo, isin bagyo biyahe mga nagyapon. Biyahe mga nagyapon. Sa gamba si Sister Sheila na hindi na ako magtabo kay layo ng simpo. Pero sila ay kung dito ko matulog sa ililo mga mapaay mo ang ako na ano kanya konsil sa ako kay mano bagyong gado wala ko man nga do wala nga man sa kay gusto ko ganito so agad ko sa Ginoo sa pagsisik sa mga needs nga wala gid pabayang Ginoo sa gamay man ako sa good times and bad times is hindi malikawan sa mag-asawa nga miyara gidaway but still ang Ginoo maayo gyapon wala gid sa bla gapil siyang iya mga promises tapos nasabati gid aton mga prayer maski ara ka sa kabudlayan pero ara gid ang Ginoo nagabuli so magasugod kita magatindog ka mo magabasa kita sa ako nga text sa John chapter 10:27 to 28. Ambaldi, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sa Ilonggo, ang akon mga karnero nagapamati sa akon. Kilala ko sila pag nagasunod sila sa akon. 28. Hinahatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pag hindi gid sila mawala, wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon kamot. So let's pray. God in heaven, in the name of Jesus, Lord, salamat sa panibagong buhay ang ginatag mo sa amon. Lord, ari kami disubong para magpasalamat sa dako sa pagsustain sa amon kapag protect. Lord, ikaw ang manguna sa amon sa espiritu pagkatotohanan. Lord, we ask the guidance, the wisdom, and the power of the Holy Spirit na manguna sa akon sa sining hapon, kag sa bawat isa sa amon sa sining hapon. We honor you and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. And shout amen. So magkakapungko mo. So ang ako niya title sa sining hapon is The Value of Life. The value of life. So ba magkambata nga value, parehas pala sa mga gadget naton. Parehas sa laptop. Mayara nagabili na 30,000 to 70,000. So may value. Tanawa subong kinasuksok ninyo. Bayo nyo, dress nyo, ang bag nyo, sapatos nyo, may value na. But silingon ginaalungan mo kung ano man mga bagay nga arasin mo. So may value. Pero hindi lang muna ang bagay na importante sa aton, kundi ang pagkatao naton may value man na. Kag sino nagpalaga sina? Wala na iban kundi si Jesus. But silingon, wala mo bala nakita nga may nagpalaga sa kabuhi mo? For the past year, din proteksyonan ka sa Ginoo. Kag tandaan naton nga importante ka sa Ginoo.
That is the value of total being. That is the value of life. Gani, hindi tama ang maminsa ka nga wala ka ginapalagahan. That is the deception of enemy. But silingon, ikaw kag ako, may nagpalaga sa aton. But silingon, may ara naghulag, kag may nag-action, tungod may value ka. Amen? Do parehas na wala nga, do parehas wala sang gold nga natabunan kita sang lutak. Do parehas kita sang bagay nga may value nga natabunan kita sang lutak. May ko kita tanan tungod sa kasalanan, sa kaaway sa kabuhi naton, sa tungod sa kaaway, sa kadulong, sa kaaway. So, ang Ginoo hindi nakita nato natabunan kita sa lutak. May ko kita tanan tungod sa ginahimo sang kadulong, sang kaaway, sang kabuhi naton. Do parehas naging pangita ka nga ikaw ara sa lutakon o sala. Inkuha ka gigintiluan, nabaptize ka sa pangalan ni Jesus, kag nakabaton ka sang balaan nga espiritu. That is the value of life. Ang bagay na sa akon nga text, liwat, sa 27, ang akon mga karnero nagapamati sa akon. Kilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. But silingon, very specific ang Bible. Pag mambal ka nga karnero o tupa, but silingon, pag tupa ka, nagapamati ka, yan hindi ka magtingala, how many years ka na di, wala ka na dula di rin. Ari ka pa di gyapon, nagasimba, nagapadayon, bang isa kita ka example nga tupa. Kilala kita sa Ginoo, nagasunod kita sa Ginoo, that is the character of tupa. Amen? Sa 28, ginahatagan ko sila sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag hindi gid sila mawala. Wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon kamot. Muna ka kapresyo sa Ginoo, muna ka kaimportante sa Ginoo. Gani man sindihan naton nga may koneksyon niya sa katangian sa mga sapat ginagamit sa Ginoo. Ang tupa nag-represent sa mga believers, sa mga ginpili, sa mga disciples, kag labi na gid sa mga Christian. But silingon pag tupa ka, parte na sa kabuhi mo nga magkaon, kag mamati sa Word of God. Amen? Ang bagay ni sa 2 Pedro, chapter 2, verse 22. Ang ila ginahimo pareho gid sa ginasiling sang hulubaton nga ang ido nagakaon sang iya suka, kag ang baboy nga bag-o lang ginpaliguan, nagligid liwat sa lunang. So may refleksyon ang sapat sa katangian sang tawo. Kani tandaan naton ang baboy paliguan humana nagabalik gyapon sa lunang o lutak. Year 2026 na ta, ang iba nagabalik pa gyapon sa lunang tungod hindi katupa, nagabalik pa kag sobra pa ginahimo nga sala. May mga parehas ang ido na nagakaon sang iya nga suka, but silingon dati palaubog ka, dati tanan na lang nga bisyo sudlan mo, kag nakasunod ka na sa buluhaton sa Ginoo. Pero nagbalik ka naman liwat sa naging sobra ka pa sa palaubog. And that is not a picture of a sheep. Ang tupa nagapamati sa iya nga pastol, kag hasta subong ardi nakita gyapon. Kag amuni ang truth, aminon man naton o hindi, ano ang katangian nga sapat nga may ara ka? Tupa ka bala? Baboy ka bala nga nagbalik ka pagyapon sa dati nga kabuhi mo kag naging sobra ka pagid? O ikaw bala parehas ang ido na dati ginasala ginahimo mo, dati palambal kay di maayo, subong pasalamat kita kay ginbag-o na ta. Pero tunga-tunga tuig nagbalik ka naman sa balanong hindi maayo. Parehas ka sang ido nagsuka kag ginkaon niya liwat ang suka ya. Gani si Jesus specific siya dire. Ginamit siya hindi ang baboy, hindi ido kundi tupa. Ang balin Jesus ang akon mga karnero nagapamati sa akon. Gani madamo ang nagasulod pero nagabalik sa lunang. Baboy na iya. Kag ang ido naman muni mga tao nga nagapalayo na sa pangkalibutan pero nagbalik pa, nauwaw sa alak at sigarilyo. Nagsulod na sa simbahan, nadula naman. Subong nagbalik naman sa kalibutanon, ido na iya. Pero ikaw until now lumago ka, gimbago ang ugali mo,
ang pagkatao mo at the same time nagbunga ka pa sang sobra. Tupa na iya. Ma-identify mo kung ano ang katangian nga sapat nga may ara ka. Gingamit ni Jesus nga sapat ay tupa. Tungod ang tupa, mamati at sunod lang nga sunod. Muna kinalnya niya sang shepherd. Kani nakita ninyo ang may value dire ay ang karnero o tupa. That is the value of a sheep. Si Jesus napatay sa tupa. Kay balaan niya ang mga tupa, yung mapati ni sila. Wala siya napatay sa ido, baboy, nga nagbalik yapon sa dati yan ng himo. Siya ay napatay sa iya mga tupa na magaupod sa iya hasta sa katapusan. Amen? Kag dugay na ta nag-aalagad sa Ginoo nga wala pa gyapon nagabalik ang Ginoo. Kag nga wala pa nag-rapture. Tungod may mga nakahalubilo pakita diri sa kalibutan nga baboy, kanding, kag mga ido. Dapat madula na kay gusto sang Ginoo kung mabalik siya, kumplito, tupa ang mabta niya. Hindi mga kanding, baboy, o ido. Amen? Pag wala ka, may nakita sa Bible nga crocodile. Powers na gidya ang time naton. Ang bagay nila, kung ang buhaya nga sapat, busog, okay na. Pero budlay kung buhaya nga tao, ay wala na kabusugan, una nakatabo sa gobyerno ta. That's a reality of life. Pero ang tupa, magaupod na at magasunod sa iya nga shepherd, that is the value of life. So balik ta sa aton nga text sa John 10:28. Inatagang ko sila sa kabuhi nga wala sing katapusan, nga ari ka pa di subong. Sa damo nga problema nagaabot sa aton kag ginagyan naton nga ari ka pa di. Very clear ang bandi sa 28. Kag hindi gid sila wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon kamot. But silingon ang isa ka tupa may pagtilaw man maabot sa kabuhi mo, hindi na mahalin kay kaptan siya sa shepherd, and that is Jesus. Amen? That is the value of total being. May value ka sa Ginoo, hindi niya gusto na kaunon ka sa kalibutan. Kay tungod tupa ka, may value ka sa Ginoo. Paano natin mabalaan na importante ka sa Ginoo? Ang katangian sang tupa, nagapamati, kag kilala sa sang shepherd. Kagkikita nyo man siguro may nadula kag nabalitaan nyo, nagbalik gyapon sa dati. Kag hindi ka na magtingala kung ano ang katangian na siya, tungod ginarebel na ka-Bible. Ganit tandaan naton ang tupa lang ang may value sa Ginoo. Kay amo lang niya ang nagapamati. Gani you are valuable to God. Paano kita valuable sa Ginoo? So number 1, ang number 1 ko is forgiven by His grace. Kung tanawon ta ang kagulingon ta, hindi kita worthy para patawaron. Para kay Paul, ang bal ni Paul, hindi ako deserve, ako ay sobra nga makasala sa tanan. Because of the grace of God, you are forgiven by His grace. Ang best example nga forgiven by His grace is ang parable sa ang prodigal son. May ara nga isa ka tatay nga may duwa ka bata. Ang isa ka bata nga God is gusto niya na kwaon ang iya nga mana sa iya nga tatay miski buhi pa. Pero kung ikaw nga tatay, siguro di mo okay, gano sa iya kay buhi ka pa, kwaon yun na yung mana ya. Siguro palayason mo sa itakwil mo sa o dito makita nga ang tatay dito makita ang tatay palangga yang iya nga bata. So ginatag yang iya nga mana sa iya nga bata. Kag ang bata kani amo ni sang gamit ang iya nga mana sa pangkalibutanon. Gin pagstuhan niya iya kagulingon, nagainom sa, nagapangbabae, nagasugal, kag kung ano pang iban. Pag nagabot ang tigulutom sa sinanga lugar, wala yung intresyon ang iya panimalay, ang iya nga simbahan, siya ang nadula. Kag na-realize siya nga binabol siya sa kalibutan. Gani kung sino ang nagabalik, mga tupa na
So kung ang prodigal son, wala gid bilin sa iya nga kwarta, maski piso, naubos because the pressure of life, the pride of life, natimtar siya. Wala na sa may bakal na pagkaon, kag nakita yan na lang kauglingon niya, nasa babuyan, nasa. Kaya tandaan naton ang sala ang magadala sa aton sa kalaglagan, pagko sa lunang. Tanawa ka bulingon mo, layo na ang nagyan mo because of the forgiving by God's grace. And you are treasure of the grace of God. Ano ginhimo sang bata? Nag-decide siya nga magbalik sa iya nga tatay. Na-realize siya sa kabulingon niya, nga sala iya naging desisyon na mag-disconnect sa iya nga tatay. Ginhimo iya, nag-repent siya, kadin pangayo iya sa tatay iya ang forgiveness. So kung ikaw nga tatay, mabalik ng imo bata, guro, mambal ka na lang balik ka pa diya, ginubos mo na imo kwarta, balik ka diya, huwag ka na kwarta. Guro, palayas pa rin na sa luwat. Pero direct ka makita ang tatay diya, ang palangga iya nga bata, gibato niya, donate lang, sabi lang, gumgupa niya, So, amo man na kita palangga sang Ginoo, bilang tatay naton sa langit, amo kita nakapalangga iya, at sobra pa nga pagpalangga iya sa aton. So, bisin ano man nga sala imo na imo sa sini nga kalibutan, basta mag-inulsol ka lang ka magbalik sa iya, batunon ikigyapon sang Ginoo. Amen? Tayo po sa pero ginbato na sa sang iya nga tatay, wala siya gintigan, kundi gin-restore siya. Gin pailisan sa, gin pa namin yan, gin pa patyan pa sa sang baka para grabe nga, nimo sa tatay sa iya. So nakita ka din, wala gid nagadaog ang nagabato sa Ginoo. Kontra lang si Satan kay ang Ginoo magabulig sa imo. Pero hindi lang pagkontra ang Ginoo kay wala gid may mabulig sa imo. Kag muna ang kalipay ni Satan nga ginakontra mo ang Ginoo. Unless you humble yourself, you repent, and you admit your sin, restore your life to God, kag palapit kita sa iya liwat. Ang tao nga hindi kilala si Jesus, nag-suicide. So mabilitaan nyo man siguro nga sa mga damo nag-suicide, mga estudyante pa, na munang wala sila kilala sa Ginoo, manugit sila yan, maambal sila yan, ma-suicide sila, nga gabi nga problema nila. E kita kung may problema kita ya kabalo kita ya magandol kay tungod may uligos kita nga na-remind kita may Ginoo kita. Amen. So sobra mga problema kag wala sila kabalo kung paano solusyonan. Pero ikaw grabe nga sila imo na imo, pero tandaan naton kaya ka patawaron sang Ginoo. That is forgiven by His grace. Kung ano man himo nga sala, kung ano man nahimo mo sala subong last week, last year, if you sincere to God, patawaron kag gyapon sang Ginoo. Ang bala kanina sa Lucas chapter 15 verse 32. Amo na ang reaksyon sa tatay kag amo man ang reaksyon sa Ginoo. Dapat kita magkalipay kay ang imo utod nga ginkabig ta nga patay na karon nabuhi. Nadula siya pero karon nakita na. That is forgiving by His grace. Kita nadula, nabuhi liwat, nakita na, but liwat accepted by the Father kita. Mas kita ang sobrang nga makasala. That's why muna kita ka-importante sa Ginoo. Kagambal di sa John, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Muna ka kabalyabol sa Ginoo, nalutakan ka man, nagtalang ka man, nakabuhi ka bilang tupa, kag nagkadto ka sa luta ko sala, pero pangitaon ka gyapon sa shepherd. Kag limpiwan ka sa Ginoo, kita tanan hindi naton kaya ang kulag sang kalibutan. Pero kung tupa ka, kung magupod ka sa mga barkada mo nga nagainom, sugal, wala pulos ng istoryanay, pag tupa ka, hindi ka nakadugay, mabalik ka gidya sa church. Hindi ka nakasaho, maginahimo mo pa na sa una, ay bangod tupa ka na. Because you are forgiven by His grace. Tagbalaan mo kung diin ka nga grupo, nasa grupo ka sa mga anak sang Ginoo, bilong ka sa mga tupa, muna ka kahalaga sa Ginoo, hindi ka bato, gold ka, kay gold ka, kay ang gold nag-opdanay na, hindi ka lutak, gold ka na nga ginbago sa aton Ginoo. Amen?
So number 2, cleansed by the blood of Jesus. Kita tanan gintinluan sa dugo ni Jesus. Kay tanan kita parehas ang gon nga nalutapan sa sala. Ang kabuhi nato nabulag sa sistema sang kalibutan. But because you are valuable to God, ginkuha ka sa kadulom, ginlimpyuhan ka, ginpaliguan ka, pag ang gintinlo sa imo, precious blood of God. Because you are valuable to God. That is the value of God. That is the value of life. Si Jesus napatay sa cross, muna kakalaga bilang tupa sa Ginoo. Napatay siya sa cross, ginbayaran niya ang aton mga kasalanan. Ang iya dugo nagilig sa cross, kag wala pa sa nabutang sa cross, nagilig na iya dugo, ginampa siya, ginakadlawan siya, it's not because of him, but because of us. Muna kakabalyabol kay Lord. Gani, the value of life, dapat yung mabatian ini, dapat makita mo na may naghulag, kag nag-aksyon sa imo. Sa una, kay imo kasala, nagamarites ka, laway ugali mo, nagapanakit ka sa asawa, may ara muna nga ugali. Maghalong ka mo sa mga lalaki nagapanakit o soltero, o sa mga tatay. Sa mga tatay, diya, wala diya kapanakit, kay ara kita sa Ginoo. Ginapalangga nato niya aton asawa, amen? Ay hindi na ugali isang tupa. Ang tupa wala nagapanakit. Wala dapat physical abuse sa kabuhi naton. Kay kita tanan precious sa Ginoo. We are cleansed by the blood of Jesus. Ambal sa 1 Pedro chapter 18 to 19. Verse 18 to 19. 1 Pedro 1, 18 to 19. Naibaluan man ninyo kung ano ang ginbayad para matubos kamo halin sa pagkabuhi ninyo nga wala sing pulos nga inyo ginpanubli sa inyo mga katigulangan. Ang gintubos sa inyo hindi mga butang nga madula, pareho sang bulawan o kung pilak, 19. Kundi amo ang hamili nga dugo ni Kristo, ang ngaya halimbawa pareho sang karnero nga matinlo kag wala ang diferensya nga ginhalad sa Dios. Gabi ginimo sang Ginoo para ma-restore ang value naton. Isa ka katrapo nga gintiluan ka kadugo sang Ginoo. Isa ka kang ginto nga gintiluan sang luta nga kasalanan. Ang ginlimpyo sa imo dugo ni Jesus. Kag ang dugo niya ay precious blood of God. That's why mo nakakabalyo sa Ginoo. Nagatag kahulugan sa mga tupa sang Ginoo. Tanan kita nga mga tupa, ginimpiyuan sa dugo ni Jesus. Ang guba mga kabuhi, gininkayo sang Ginoo. Very clear ang baliwat sa 1 Pedro 1:19. Kundi amo ang hamili nga dugo ni Kristo ang iya halimbawa pareho sang karnero nga matinlo kag wala gid diferensya ginalad sa Dios, and that is the blood of Jesus. Ambal sa Hebrew chapter 9:22. Suno sa kasuguan, halos tanan nga gamit sa pagsimba, ginalimpyuan paagi sa dugo. At kung wala sing dugo, gininula bilang halad sa Dios, wala sing kapatawaran ang sala. Kita niyo, kung wala sing dugo nga ginhalad, wala sing kapatawaran ang sala. Kanay ang lesson dire sa aton, tanawa ang kabuhi mo subong manami. Ang kabuhi mo sang una magamo, ang kabuhi mo sang una gubaon, kag ang kabuhi sang barkada mo sang una mga gubaon man. Pero ginpaaling kada sang Ginoo subong, isa ka ng disciple, isa ka ng leader, isa ka ng subong ginagamit sang Ginoo. You are now a followers of God. At the same time, priority na sa imo ang mag-alagad. Balaan mo na kung nga ginahimo mo na. Kaya nakita mo ang ginimo sang Ginoo sa kabuhi mo. Kag ang ginimo sang mo sa subong, may balyo, ang ginimo mo subong may balyo. Ag muna man gahatag sang balyo sa kabuhi mo, so hindi ka magpasugot nga ang balyo nga na ay madula lang. Balaan mo bala kung nga nag-alagad ka, sa nag-alagad sa Ginoo, gina-restore ang balyo sa kabuhi mo. So silingon ang pag-alagad mo sa Ginoo, you are now today a disciple, a leader, at the same time you are now a new person.
na-restore ang value sa kabuhi mo kay ako nagapati nga ang tupa lang ang nagapadayon sa Ginoo. Hindi pwede nga ang Ginoo malugi sa isa ka tawo nga nagabalik pa sa putikan. Hindi na pwede. Ang Ginoo nagadaog sa kabuhi mo, ginbag-o ka, ginpatawad ka, ginluwas ka, tungod tupa ka sa Ginoo. Sa una, gamay lang ang pangakig sa asawa mo sa imo, ginasakit mo. Subong ginakupan mo na asawa mo. Tungod ginbag-o ka na sa Ginoo. Amen? Sa una, kung magambal ka sa imo nga baba, hindi manami. Ginambalan mo ang mga anak sa Ginoo nga hindi manami. Subong puro ka na praise the Lord. Blessing na nagagwa sa baba mo. May value ka kag nagatyain ka. Bala nyo ang tao nga may value, blessing ka sa palibot. Tungod balaan, yang nga ginalimpiwan ka, ginugasan ka sa dugo ni Jesus. Gamiton ta ang kabuhi ka nga blessing sa kadamuon. Sobra gali ang value ta. We are cleansed by the blood of Jesus. Precious ang dugo sang atong Ginoo. Pero gindublaan siya, ginsakit siya, ginkadlawan siya, para lang kuhaon ka sa lutak sa kasalanan. Subong ikaw ay bag-o na nga tao, tungod may value ka, hindi ka kaya baklon material things. Ang gimbakal sa imo, ang dugo ni Jesus. Kani kadlungon ta ang pagiging leader ka, pagiging membro ta, pagiging followers ta. Pero kung hindi ka tupa, utak aso ka, pabalik ka sa dati, pag-utak baboy ka, idlawon ka sa mga ginahimo mo sa una, nagainom, nagasugal, ng babae, utak baboy na. Dapat ang utak tupa, wala mo na ginabalikan, ang mga mahigko mo nga ginahimo, ay wala na sang dugo ang matubo sa aton. Kay once lang kita gintubo sang dugo ni Jesus. Amen? Kay ang tupa, posible nga mabalik pa sa kalibutanon. Pero posible, mabalik sa kalibutanon ang baboy. Tag ang ido. Kaya, congratulations mga brother and sister. Kay aari kita gyapon. Kay mga tupa, kita sang Ginoo. Amen? Pero kung sa aga sulod sa mind mo, gusto ta magaling, gusto ta mangindi, gusto ta manghina, pero ari mo tagyapon, di ka kapadayon, maski may kakulangan na. Very clear, dire sa aton nga text, ginakaptan ka sa Ginoo, wala kinsing may makaagaw sa imo, tungod tupa ka. Sa piyak sang krisis sa imo nga kabuhi, ara agyapon, nagapadayon, that is the value of life. Dapat makita nato na, kaya magpasalamat kita sa Ginoo, kay ari kita gyapon, wala na dula sa pag-alagad sa Ginoo, nagabunga ka pa, gani kag nagabato ka sa mga pagtilaw, bangod tupa ka, isa kang precious sa Ginoo. Shout amen. Sobrang pakanta ang Ginoo. So number 3, redeem from the curse of sin. So bangod ikaw ay tupa sang Ginoo, hindi ka lang ginlimpiwan sa sala mo. Tuod na tanan ginhambal mo. Kay wala ka na nagabuti, kundi ikaw ay gintubo sa sumpa sa kasalanan. Grabe si Lord, no? Gani, kamo nga ari, di subong nakita ninyo ang kabugatan nga ginhimo ni Jesus sa kabuhi mo. Ang nagaguba sa buluhaton sang Ginoo, mga ido kag baboy na. Walang tupa nga ginaguba ang buluhaton sang Ginoo. Tandaan natin bilang tupa nga gintawag, ginpili sang Ginoo, nagabunga ka, ginagamit ka subong sa pag-alagad, that is your value. You are redeemed from the curse of sin. Ang balagani sa Galatia chapter 3, verse 13 to 14. Gin pakamalaot na kita, tungod nga hindi ka matuman ang pagkamaayo nga iya ginhatag kay Abraham, mahatag man sa matag niya sa mga hindi udyo. Agod paagi sa aton pagtuo, mabaton ta ang Espiritu Santo na iya ginpromesa. So si Jesus, ginapakamalaot para ikaw ay i-bless, para malabot mo ang blessing nga ginhatag kay Abraham. Muna kadako ang value sang Ginoo sa aton. That is the value of life.
is gina-appreciate naton ang mga bagay, gina-appreciate naton material things, pero ginapalagan sa Ginoo ang kalag mo nga maluwas. Muna ang iyag, basura kita sa panulok sang Ginoo, mabaho kita sa kasalanan, but we are redeemed from the curse of sin. Gani na notice ninyo ang sa iban nga mga panimalay, aga nga aga, batian nyo ila biyaya. Aga hasta magabi, nag-inaway. May pagkaon man, may balay man, may manami man nga ginatulugan, may inka man nga dako. Pero nga, gamo ang panimalay. Puro sa batasan, wala Ginoo ang kapanguna sa ila. Wala ka kalinungan da kung wala Ginoo sa ila. Mas manami we live a godly life. Isa ka balay nga nagapray. Butsilingon kung ang balay nga nagapray, ang balay nga may Ginoo, butsilingon wala da si Satan. Kani pasalamat kita, may ara kita simbahan nga nabatian naton ang mga pulong sang Ginoo nga magaupod sa aton pamilya, nagapamati sa Word of God. Naghahalin si Satan da para mabago ang mga tatay, ang mga nanay, ang mga bata na may Word of God sa aton panimalay. That's why salamat kita na may ginasimbahan kita. May nagbago sa inyo nga balay, kag ugali. Tungod
kuha mo, mahal. Pero, tandaan na ito mga kauturan, tama man ka mahal ang pagpakal sa Ginoo sa aton. That's why haluman tagid ang aton kaluwasan. Libre ni kaluwasan mo. Wala niya pinapakal ang kaluwasan ng Biblia ng bawat sa prophet na manifest the whole world and those season to soul. Okay? Mangkon ba sa tao ang tanan sa kalibutan kung mawala niya kalago lang magyapon pero salamat na lang kay ginredeem kita sa Ginoo paagi siya hamili pero kung that's why aki ka gusto sining ako. Actually nga my sheep hear my voice. Kilala sa tupa ang tingog sa ila ng shepherd. Ako siya nakakita sa inyo sa mga reels na akong kaisabla nga may arak tupa tapos na ilahin ang magatawag. Ulang kabalikid ang sheep pero nung time na shepherd na nila ang natawag kasi simple man ang tawag pagtawag mas balikid sila nagdinalagan sila sa ila ng shepherd. Temo man na sa aton I pray na hindi kita matataka sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kahit kung gina-accept mong pulong sa Ginoo, bisan masakit pa na, kinakoreksyonan ka, kung sinimon, you are a tupa. Pero kung halimbawa, ari ka sa sunod sa church, ang imong mga una-una, atos na liputan, pagkatapos, wala kang matapos ang panibahon, gusto mo na magwa, tungkol kay may arak na tuan, na hindi mo makabulig sa imo. Kinanding na kabatasan. Nag-say amen. Pinandig na sa kabatasan, mga kautulan. And kita ng mga tumulo, kabay na adlaw-adlaw kita ay tupa. Kabay ka pa sa kwandex ng Ginoo nga adlaw-adlaw tupa kita. Hindi nga tupa kita pag Martes, pag Miyerkules, do ka naman. So, say praise the Lord. Pagka Witness, tupa ka naman. Pagka Biyernes, baboy ka naman, hindi pwede. Kinangan, ma-serve ka dito sa isa ka master, hindi pwede nga makaserve kita sa dua ka master mo, so we say amen. Hindi man pwede nga garado kita, tapos napalikid kita, nakatiko na natin na dalan. So, tandaan natin mga kauturan, basta itawag ka sa Ginoo, you are now a sheep or tupa sa Ginoo. So we say praise the Lord. Pag ang tupa, namit-namit isa sa panulog sa mga wolves. Namit-namit isa sa panulog sa mga wolves. Kinaan, ang ato ng kaaway is like a roaring lion. Kilibot-libot na siya kag nagabantay kung sino ang iyang natukod. That's why, sining sa Biblia, watch and pray. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. Namit-namit kita sa panulog sa wolves. Kag, ano tong point na ginami, ay kaligin na, forgive by His grace. Sino isang Ephesians chapter 2 verse 8 lang. For by grace, ye saved by grace. And that not of yourselves, it is the gift of God. So, hindi niya tungod sa aton, kundi ginpatawad nila sa aton Ginoo, tungod niya sa grasya niya para sa aton. Sa Old Testament, nagkakalatabo, ay kubiring ng kutalan ang dugo para sa ilang sala, kundi dugo sa sapat ang ginagamit. Pero halimbawa, kung nakasala sila subong, offer sila sa sapat, and then patulong sa Ginoo nila offering, kapatawad ng ilang mga sala, kubiring ng kutalan. Pagkabuas, nakaimong sila sala, guyod naman sila libat sa sapat para nga ma-offer naman sa ilang offering, agod yung mapatawad nila sa Ginoo. Pero wala ang Ginoo nagpasugod, kundi imagine, manganalo na itong katanya ang Ginoo sa langit. Nanakaw pa sa diri sa kalibutan, para sa akon, para sa imo, para sa aton tanan, agod nga matubos sa aton mga kasalanan. Shall we say praise the Lord? Amo na sila, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which was given unto us. Hallelujah. Ikaduwag lang na point niya, cleansed by the blood of Jesus. Nga, ang pagtanaw mo sa Ginoo sa aton is like a filthy rags. Kung ganyan ang pagtanaw sa Ginoo sa aton, ang bayo ng lang, ang baho, hindi kung ganyan pagsupukol mo. Kaya mo man ang paglantaw sa Ginoo sa aton, like a filthy rags. But
by the blood of Jesus Christ, we are cleansed. Ano na sinigila sa may Romans 5:8 pala? While we were yet sinners, Christ died for us. Ay katatlo yung point, redeemed from the curse of sin. Ang curse, mga kauturan, wala iba kundi ang kamatayon. Kaya nung gin-create sa Ginoo ang tao, which is si Adan, which si Eva, wala kung tanya ang kamatayon, pero tungkol kay disobey nila ang sugo sa Ginoo. Sila sa Romans chapter 5 verse 12, ang sala nagsulod sa kalibutan. Pag ang tanan ng tao nagkaroon sing kamatayon. Tiyan mo na siya, ang curse, gusto mo lang sa hindi, mapatay ka niya. Pero salamat na lang, through born again experience, maka-escape kita sa ikaduhang kamatayon. Walang iba kundi, dito sa impyerno. Salamat na lang, meron kita sa insaktong relasyon sa Ginoo, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord. Salamat na lang tungkol sa amiling na dugo sa aton Ginoo. We are redeemed from the curse of sin. Shall we say amen? Shall we all stand? Thank you, Brother Reject, for minister sa hapon, sa sininga hapon. We are blessed. Manangin sa tulong sa Ginoo, maging padala niya sa aton sa sininga hapon. Haluman tagin ang kaluwasan. Haluman tagin mga kapuran. Kaya basta tagin tawag sa Ginoo, tupa na sa Ginoo. Pero kung wala kang tawag sa Ginoo, you are not itupa sa Ginoo. Shall we say, praise the Lord? Tandaan na ito, kung wala sa Ginoo, kinapabayaan ang mga unbeliever na wala sa tamang relasyon sa Ginoo. Mas hindi kita mapabayaan sa Ginoo, tungkol hindi kita. Magkakalaki ka na, nung ikaw isuhan ang isang, o nung ikaw isuhan kita sa tubig sa ngalan ni Jesus, maupon na doon ang Ginoo. Hallelujah. That's why, sa panulog sa Ginoo, sa kanyang mula mga tao, sa dugo, sa kalimutan, nagigpan kita sa panulog sa Ginoo. True born again experience na ako na experience. Hallelujah. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus, for your word. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pray, Lord Jesus. Ikaw magkakamayo sa atin. Thank you, Lord, paalis na mga pulong ito na remind kami. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship the Lord with all your heart, mind, strength. Tungtungod ako na Lord maayos dito. Ay, wala kita ipabayaan sa Ginoo. Umpisa nung nabautisuhan kita, umpisa nung nakaresin kita sa palaan ng Espiritu, nakakakot kita sa gabi sa pagpapamaayos sa Ginoo. Nakakakot kita sa blessing sa Ginoo. Hallelujah. Pero ang punto na nakakatulan mo ng palayo ng nakasal sa katapusan, maluwas kita ang mga lumas sa tulong. Magsalamat ka na kaya ang Ginoo nagahula sila ang tanang mag-uusol sa nila. Magiging gusto sa Ginoo na may mawala. At sa kanahula ang katao sa tungkol sa kalimutan. Tao may mga tao na nawala. Sila ay Christian. Sila ay tungkol ng ulo sa Ginoo. Pero ang ginagawa, nagsasabi na before
Jesus,
Tungkol tayo sa Ginoo. Bisa wala na rin nato na pasto. Kaya kasi sa Ginoo, di ba? Pag-minister sa kalumpa. Malagyan na lang. Ang Ginoo sa kapon na nag-minister sa kalumpa. Alam mo, Ginoo.
Thank you.
di ba, Jay, Madam Jay, sa iyong pag-minister sa ako. Kasi nga po, hindi na yan kanding ha. Hindi na yan ikaw ha. Hindi na yan sinasaboy. Kundi we are a tupa. We are Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige, hindi ko gusto mo ba? Sige, ala. Yes. Yes, kasi ka-worship na sige yan. Na? Yes! Jesus.